Hindi ko alam kung napapanood nyo na, pero nag-guest ako sa Cool Pals. Maganda. Maganda yung conversation. Nakakatawa siya. Tsaka ang gwapo ko. Anyway, Sir. isa sa mga sinabi sa akin doon na putahe, na tumatak sa akin, ay yung manok. Lechong manok. Roasted chicken. Pero, ang palaman daw ay sampalok. Ngayon, sabi ko, talaga? Kasi ang nakagisnan ko na tanglad eh. And malamang marami sa atin, nakagisnan, tanglad din talaga. Bakit nga ba hindi natin ginagawa yung bagay na yun? Actually, tinry natin yun sa short format. Lagay mo nga dito. And masarap naman din talaga siya. Masarap siya. Sarap nun. Ulul na ulul si ano. Hindi ako tuloy makatulog mula natikman ko yung manok na yun. Kasi ang sarap wala ka talaga. bang tulog? Wala pa akong tulog. Mga 3 linggo na yun. Grabe. Oo. Iba yung dahilan. Ay, sir! Si Undertaker. Ay, sir! Hindi. Ngayon napaisip tuloy ako, ano-ano pa ba yung mga bagay na pwede nating ipasok sa manok? Bakit? Suminga lang ako. Ano nakasasinghal mo, sir, Bakit? Ano ba gusto mo ipasok sa manok? Ano? Sampalo. Sampalok. So ano pa ba yung mga bagay na pwede nating ipasok sa manok? Ay, sir! Para mabigyan siya ng kakaibang lasa. Kasi hindi naman natin tinatry yung mga kung ano na lang kasi nakasanayan natin. Yun na lang talaga di ba? So, madali lang yung episode natin ngayon. Basically, mag-roast lang tayo ng manok tapos may iba-ibang palaman siya. Di ba? Bakit hindi isa pang manok? Pwede. Ito ang aming manok. Yan. Di pengi ng ay yung maliit na tray lang. Etong manok namin ay naka-brine. Ngayon, sino gumawa ng brine? Ako. Ano sukat ng brine natin? 1 kilogram na tubig. Tapos, 70 grams na chicken powder. Yan. Papatak sarap. sir, Ano pala yun? Sonor liquid seasoning yun, sir. Oo. So ngayon, nung ginawa namin to, kasi gusto ko nga i-improve Nung ginawa namin to sa sampalok short form, rekta lang talaga. Pinatisan lang namin, chicken oil, sampalok sa loob, salang. Masarap na yun. Paano pa natin papapasarapin? Di ba? Ito. Binray natin. So, 1.2 kilos ng manok, binabad to kahapon. Again, ulitin ko lang yung recipe na sinabi ni George. 1 kilo ng tubig or 1 liter ng tubig. Tapos nilagyan namin na 70 grams ng Knorr chicken powder. Pwede namang asin lang. Kung may masarap, ba't natin itatanggi? Di ba? Sa asin, nasa around 50 grams sa per 1 liter ng tubig. Pwede ba kayong magdagdag din ng asukal nun, around 50 grams. Pero, kapag nagdagdag kayo ng asukal, syempre, malalagyan din ng asukal yung labas ng manok, baka mas madaling matusta. 1.2 kilos, isa nito. 1.3, more or less. Isa pang dahilan kung bakit tayo mag-brine, noong ko para madri-discuss tong bagay na to, ay para mas maging juicy siya. Kasi mas marami siyang ipapasok na tubig. Para mas maging juicy siya. Tama. Ngayon, ito ay more or less 1.3 kilos kahapon. Pero iba-iba timbang nito 1,450. 1,573. Pwede na, pwede. Hindi. So isipin mo, 1.2, 1.3 kilos to kahapon, ang dami niyang hinigop na tubig. At hindi lang basta tubig yun, tubig na may timpla. 'Di ba? So dahil marami siya hinigop na tubig, bukod syempre sa sumarap siya, jumusi pa siya lalo. Ano ibig sabihin nun? Una, mas masarap siyang kainin, tsaka mas meron siyang laban sa overcooking. Yes. Mas hindi magda-dry out yung picho. Pero yung niluto natin nung nakaraan, hindi siya dry 'di ba? Kasi niluto natin ng proper. Ngayon eto, 5 manok to, may chance talagang hindi sabay-sabay ang luto niyan. Kaya maganda na iba-brine talaga natin. Midi alisin mo na tong kaldero na to, tsaka timbangan. Ngayon, etong pinaggamitan nyo, huwag nyo nang gagamitin uli yan. Paano ko ba explain to? Baka kasi iniisip ng iba, masyadong mahal ang brining para sa isang manok. Kung sa bahay, medyo, pero hindi naman talaga din masyado. Kasi ilan mapapakain mo dyan, di ba? Tapos ang maganda dyan, pre, yung katas niyan mamaya, ang sarap din. Kasi ang dami hinigop niya ng sabaw na may lasa. Ngayon, mas nagiging beneficial lalo ang brining sa commercial setting, like nininegosyo mo. Kasi mas marami kang ilagay, mas marami kang mailalagay sa malaking kaldero. Like for example, meron kang 5 liters na brine. Baka kasya na doon 4-5 manok. Hindi siya natatapos yan. Ito yung pinaka-basic kasi pwede mo pa itong lagyan ng laurel, paminta, kung ano-anong bagay. Pero basic muna tayo kasi ang gusto nga nating magpalasa sa kanya ay etong mga ingredients na to. So yung isa, papasakan natin ng yasibu. Yung isa, papasakan natin ng luya. Yung isa, papasakan natin ng bawang. Yung isa, yung classic, sampalok. At yung isa, papasukan natin ng napakaraming spring onions. Lahat to ay may kanya-kanyang lasa. Merong mas matapang, merong hindi. Like for example, ang sibuyas hindi naman ganun katapang yung lasa niyan kumpara mo sa luya. Ang sibuyas kasi tumatamis yan di ba? So ngayon, gawin na natin to. Darating na po. Darating na butas. May darating na mata ng bagyo. Sir, mata ng bagyo ka daw Huwag tayo na isang manok.
Papatak, sarap, Sir, sarapin lahat. hindi po. Ngayon nung nakaraan, binali lang namin. Napansin ko na medyo hindi masyadong kumatas. Parang ngayon lang ako magdidikdik ng sampalok buong buhay ko. Hindi ko nga alam na baka mamaya yung buto ba dito kapag nadurog may off na lasa ba? Konting dikdik lang. Yung iba pala kapag nagbabrine, binabanlawan pa nila. Para hindi daw masyado maalat. Ako hindi, gusto ko yung lasa ng Nor chicken powder dyan eh. Tama. Actually, hindi nadudurog yung buto. Nabubuksan lang siyang ganyan. Tuloy natin yan. Pasok natin sa loob. Yan. One down. Next natin ay paborito ni Alvin. Pera? Luya. Pag sa luya, pwede mo pang balatan. Pero pwede rin namang ganyan na lang. Hindi mo kailangan magkadurog-durog. Pasok natin yan dyan. Yan. May dalawa na tayo. Sabi ni George, baka daw maglasang tinola. It's either maglasang tinola or Hainanese chicken. Parang ganon. Pero si Alvin, hindi niya nagustuhan yung malamig na Hainanese chicken nung nag-Singapore kami dati. Kaming dalawa lang. Nag-date kami sa Singapore niyan eh. Anong ginawa niyo? Anong ginawa niyo? Ha? Trabaho. Trabaho. Pang manok. Dami man yun. Excited. Kakamanok mo lang kanina, kakamang inasal mo lang kanina. Nakailang kanin sa mang inasal to? Niyayabang niya. Oh. Ang record niya daw, 17. 17. 17 rice. Mang inasal. Tingnan niyo po yung records nyo. Kung nalulugi po yung mang inasal Malabon. Ngayon. Pasok natin yan dyan. Hinga malalim, sir. Mamaya ka talaga sa akin. Hugasan ko lang to kasi ang next natin ay bawang. Meron recipe ng bawang akong nakita dati. Search mo to, Alvin. 40 clove chicken. Nasapat siya. May sour sauce. So hindi siya roasted. Okay. Oo. So eto, puro bawang lang din ilalagay natin dito. Ngayon dito sa ginagawa rin kasi natin, walang ibang flavor na makakagulo doon sa lasa. Ngayon, meron ako inisip nung una, nung kino-conceptualize tong episode na to, na dapat meron tayong isa na lahat ng ingredients ay nandun. Ay, tama. Kaso, sure na yun na yung pinakamasarap. Okay, gawa ka, tapos uyuyug ka na lang. O kaya, hindi, mas magandang tumahimik ka. Mateo 23:12. Ang Sinumang tataas Ay siyang ibinababa. Tama. Yan, ngayon dinidikdik ko lang ng konti ito. Tapos, hindi ko na tinanggalan ng balat para nakita-kita mong bawang talaga siya. Kasi pag nakapikit ka, di mo nakita ang bawang. Suka natin ng bawang. Ay, parang ito eh. Masarap. Kasama yung balat. Kasama yung balat. Nakita mo naman, di ba? O last, pare, Ay, sir! Yasibu. Pwedeng pula, pwedeng puti, pero in my experience, mas matamis lang talaga yung puti. Ngayon, yung pula, medyo mas matapang siya pag hilaw. Pero kapag naluto siya, nawawala rin yung tapang, di ba? Tama, ikaw lutuin kita, tanggal angas mo. Ngayon, eto sa sibuyas, pinunit-punit ko lang siya ng ganyan, pero hindi masyado marami maipapasak natin dito. Maganda yan, na dito natin dinudurog sa loob. Yan, para yung katas nandyan na. Tapos, titimplahan na natin yan. Simpleng-simple lang din ang timpla niyan. Patis, pare. Labas na lang yung lalagyan natin, tsaka konti dito sa loob, pero hindi na sobrang gigil na gigil, kasi eto nga ay brine na. Oo. Tapos, eto, nakikita mo to. Uy! Nakikita mo yan, oo. Pwede rin naman yan. Yun! Kahit papano. Iaangat natin to, yan, yung balat na yan. Ay, alam ko yan. Oo. Tapos, gamit yung daliri natin, gaganyan mo. Tira mo. Ay! Balik tayo mo. Pwede ba ako sububok, sir? Hindi, tumigil ka. Ngayon, may dahilan kung bakit natin ginagawa tong bagay na to. Hindi lang dahil masaya siya. Hindi. May practical na dahilan to. You only seasoned my skin. I'm the chicken. Underneath, I'm bland. Nothing. Lift my skin. Season under there, too. Paano lumulutong ang balat ng manok, Alvin? Paano lumulutong? Wala pong choices? Walang choices. Kasi, Nahanginan, ng mainit na hangin dumampi dun sa... sir, mainit sa palengke, hindi naman malutong ang manok doon. Hindi, sa ube. Hindi. Ito. Paano, kunyari, Alvin, papatayin kita o gagawa ka ng malutong na balat ng manok, paano gagawin mo? Prito ko. Yon. Tatanggalin ang moisture. Isa yon. Paano napiprito ang isang bagay? Ano ang catalyst doon? Mantika. Fat. Tama. Dito sa ilalim ng balat ng manok na to, may fat yan. Okay. So, hinihiwalay natin siya. Hinihiwalay natin siya kasi kapag natunaw yung balat dyan, mapiprito to. Mapiprito yan. Pero, pwede rin natin lagyan ng fat yan sa ilalim para mas ma-promote pa yung bagay na yun. Ngayon, sir, ba't ka tumatawa? Tingnan mo yung mukha, oh. Kaya mo daw pinapasok. Sa mga western recipes, butter, pinapasukan nila ng ano. Diba, pinapasukan nila ng butter. Ayun pala yun. Yun yung point nun, para maprito yung balat. Pero aminin natin, halimbawa, yung mga street food na chicken skin. Ang lumulutong lang naman talaga doon yung harina. Lalo kapag nahangina na.
'di ba? So eto, yes, papapalutong natin ng konti yan, pero hindi katulad ng ine-expect mong chicken skin sa labas kasi harina yung lumulutong doon. Eto, hindi naman natin lalagyan ng harina, 'di ba? So ngayon, doon sa ilalim ng balat na winakwak natin, lalagyan mo ng chicken oil. Huwag nyo ipapasok yung muso ng squeeze bottle nyo, sayang yan. Tapos lagyan nyo rin dyan, yan, paliguan nyo. Yung iba kasi may mustard pa, pero western style na yun eh. Kalat mo lang yung pula ng atsuete, kasi ano rin sa kulay niya yan. Okay, salang na natin to, pare. Ito namin isasalang para isang salang lang yung manok, sabay-sabay nating matitikman. Usually, ang temperature ko sa manok, depende. Minsan 180, minsan naghahanggang 220 ako. Pero dito, bababaan ko siya on purpose. 160 degrees Celsius na lang siya. Ang dahilan, para mabigyan ng pagkakataon yung mga ingredients natin na maluto, kumatas at mag-infuse dun sa manok natin mismo. Kasi hindi lang yung manok yung niluluto natin dito, pati yung ingredients itself. Kasi naalala ko dati, nung ginawa natin yung sampalok, medyo yung bandang gitna matigas pa yung sampalok. Diba? Sumagot ako. Good. So ilalagay natin yan. Dayan. Sakto, parang sinukat lang oh. Yaan nga. Ngayon, ang balat ng manok sa 160 degrees Celsius, hindi mo talaga mapapalutong yan. So, ang gagawin ko dito, lulutuin ko muna yung manok, tapos kapag luto na siya, tsaka ako tataasan ng saglit yung temperature, isasagad ko siya. Around mga 5 to 10 minutes lang yon para mabigyan naman natin ng treatment yung balat. Kung gaano katagal to, ang 1.1 to 1.2 kilos ng manok sa 200 degrees Celsius hanggang 220, mga nasa around 50 to 1 hour and 10 minutes yan. Depende doon. So dito, dahil lalaruin natin yung temp, hindi rin tayo masyadong sure kung gaano katagal tong mga to. Siguro, ang gawin na lang natin galingan na lang natin. Pangalawang spell? Hoy! Ay, sir! Ano na, ha? Sir, nakasalang pa yung manok eh. Nakasalang pa. Nakasalang Wait lang, sir. Magta-turn na ako eh. Nakasalang din Ano kayo. ba? Ang tagal, pre. Ito, siya na. Ang tagal. Ito na. Siya na. Pass na ba? Ito na. Teka lang. Anong ginagawa nito? Reps ako dito. Hintayin mo ito na. Patry mo to kasi kung wala silang gagawin. Lalabas ko na yung Maestro Wanderer. Ay, sino yun? Ang TV. Oo, Oy! itong TV yan, di ba? Earthbending lesson. Second spell. Goods. Good yan. Goods. Magiging 12 to. Bakit nagbe-bending sila dyan? Oo, kasi Avatar yung deck niya. Ay, Si Bumi yan, si Bumi. Ayun o, si Bumi. Not twice. Sir, gusto ko dyan si Agumon, tsaka si Gilmon. Entering ko. Sir, Shuffle yan. sir. Tara na. Halika dito. Kasi tatanong ko sana kung mamamatay na ba eh. Hindi, mamamatay na siya na next turn. Ayo. Yan, tinaas ko na siya ng konti. Lapit ka dito. Tingnan mo. Okay na yan. Pero malambot pa siya. Malambot pa yung balat. So ngayon, tataas natin yung temperature ng konti. Yan. Mga 220 degrees Celsius, saglit na lang to, around mga 10 minutes na lang to, para lang din lumutong yung balat. So, in 10 minutes, tatalunin ko na silang lahat. Dos na lang buhay ko. Nag-draw ka doon, di ba? Isa pa. Mamamaya, di ko na kailangan gawin yun. Sige, eto. Down to 1. Tira mo. Down to 1. Kay Alvin Pinalo, ang 18. Eto, sa'yo. Oh, damage dealing. Lo. Tara na, luto na yung manok. Yan ang sinasabi ko. Hindi na uli ako malungkot. Yan ang masarap. Aw, tingnan mo. Ang ganda Oo! Ito yung sampalok. Ito yung luya. Ito yung yasibu. Ito yung spring onions. Yeah. Ito yung bawang. Looks-wise, pare. Ang ganda niya. May konting lutong, pero hindi sobra. Uy, tara. Diba? Ayan na. So, sige. Pagka patayin na yung isa doon, tikman na natin yan, pare. Eto na lahat sila. Actually, ito. Pakita mo. Andito lahat. Yan. Napakarami. Napakaganda. At bukang-buka. Ito, tara mo, umuusok-usok pa siya. Ngayon, ang manok dapat nire-rest din yan. Kahit anong bagay. Nire-rest talaga yan. Kahit ikaw. Tama. Kumukulo pa kasi yung mga tubig-tubig sa loob niyan. So, excited pa yung molik. You didn't let me rest. You didn't let me rest. I'm so chicken. You sliced me right away. Kapag sobrang kumukulo pa sila, kapag binuksan mo, tatapon agad yan. Yun ang gagawin ko kung ako ay matinong tao. Pero ako ay gahaman, ako ay galit, ako ay matakaw. Ama na ama at kakainin ko na to.
Ito na, unahin na natin ito sampalok kasi ito yung natikman na natin before. Kasi ginawa natin to sa short eh. Pero dito nga, ginawa namin, mas mabagal yung luto, mas mababa yung temp. So, mas may chance na, alam mo yun, mag-infuse yung lasa. Ay! Grabe. Ano yan? Parang gelatin. Uy! Ayan na. Pare, the perfect bite. Pag ikaw nahiyawan pa, ang ganyan. Ha? Kailangan natin itong huwak-wakin. Ay, grabe. Ay, ano yan? Brining works. Pagka kumatas yan, pababayan eh. Ang aasahan lang natin maging flavor sa taas ay evaporation. Pero yung tubig na galing sa sampalok, pababa talaga yan. So, ang pinakamagiging malasa talaga dyan, syempre, yung Thai part to. Ay! Grabe. Ano yan? Gelatin! Ang sarap! Mas lumasa talaga yung yung sampalo kasi, ayan. Masarap siya. At napatunayan na namin na masarap din to kahit hindi mo i-brine. Pero syempre, mas masarap lang kapag binrine mo. Kung ikukumpara mo siya sa lasa ng typical na lechon manok na tanglad, well, mas masarap talaga kung sa uling mo lulutuin. Alam naman natin lahat yun, di ba? Dito, medyo hinahanap ko lang yung lasa. Ay, ang balaan. Andun ang lasa. The taste is there. Malambot, kita nyo naman. Juicy, lutong-luto. Tsaka napakasarap. Iba siya sa nakasanayan natin na tanglad lang. Yan. Ngayon, speaking of tanglad, ang pinakamalapit na lasa ng tanglad na kilala nating gulay ay? Luya. So, susunod natin tong luya. At dahil ako ang kuya, ako ang mauuna. Binuksan mo, ayan. Ay, singaw na singaw siya. Kuha tayo sa Choppy. Ay, grabe. Ay, tingnan mo yan. Kuha tayo dito sa bandang gitna. Ito yung pinakawalang lasa eh. So, dapat may lasa to. The perfect bite. Nandun naman. Pero parang, hindi ko nalasahan yung luya. Ngayon, diretso na tayo dito. Sa baba siguro. Sa baba. Pero kasi kapag sinerve mo sa lamesa to, tapos, kita, anong palaman yan, luya? Ay, tanga ka ba? Tikman mo, sasabihin mo. Ngayon, dito ko napatunayan na mas malakas ang lasa ng lemongrass. Hindi naman sila parehas sa parehas. Siguro parang ang pagkakaparehas nila nasa around 60% lang. Parang ganon. Hoy, nagtatrabaho tayo. May nagsabi kanina, baka daw lasang tinola to. Parang hindi. Hainanese, hindi rin. Hindi rin talaga. Malayo siya. Ano siya? Lasang lechon manok na may luya. Ngayon, kung papipiliin mo ako sa dalawa, sampalok o luya, doon ako sa sampalok. Next! Ito malakas ang lasa. Ito alam natin. Ang laman ay bawang, pare. Bubuksan mo muna. Sa amin. Yun! Ganun Yun ang sinasabi ko. Ay, ayun. Grabe siya. Huwag mo ng gitna agad. Gilid-gilid muna. May kapraso. Ay, eto. Yung bawang. Ito. Tira nyo. Ayan. Tira nyo yung bawang. Yun! Oo. Ang tamis pa naman ng bawang kapag na ganito. Tikman natin, pare. The perfect bite. Ay, sir! Kuha tayo ng laman. Sir, di ba may lakad ka kamo sa ibang lugar? Hindi mo tarap dito? Ah, masarap dito? So, sabay, manok. Yung dalawa ay medyo lasang Pinoy. Ito ay lasang foreign. Nasa siyang totyal. Galing oh. Ang galing. Ay, sir! Yung katas ang pag-usapan natin dito. Kung matas ba yung lasa papunta sa manok? Yes, 100%. Napakasarap. So far parang ito pinakagusto ko. Pero yun nga lang, lumayo siya sa lasang local. Medyo naging lasang foreign siya. Yan. Ito medyo ako dito. I am sideways with this. Tagilid ako Tagilid. dito. Oo. Kasi ang spring onions, hindi naman ganun din kalakas ang lasa niyan. Pero bulat, ayan o. Ay, tinan mo yung butas na yan. Muted na yung amoy niya. Hindi katulad ng mga yon na ang tatapang pa ng amoy. Ito muted na yung amoy niya. Ngayon, tikman ko muna to. Okay. Masarap? Yes. Matapang? Hindi. Namatay yung lasa niya. The flavor died. Tingnan natin, baka naman humawa sa manok. Kita mo ba? Kung gaano siya kakatas. The perfect bite, pare. Ha? Kangkong ba? Hindi. Saan? Kamusta, sir? Okay naman ako. Ay! Lasa siya masarap na roasted chicken. Pero lasa na siyang chicken. Actually, hindi ko malasahin yung spring onions. Pinukpok ba yan?
Ikaw, pupukpukin ko. Kulit mo kasi. Tanong ka ng tanong eh. Para patunayan, halika dito kami, Yan. Mahina. Mahina, di ba? Kung meron man, napakahina. Ito, ang tatapang ng lasa eh, di ba? O sige na, dali mo na yan doon. Dali mo na. Tinidor ko, sir. Last, yasibu. Etong sibuyas, masarap to kapag ni-roast. Tumatamis siya. Pero nawawala rin yung tapang niya. Ang tanong, pumunta ba sa manok yung lasa? Kasi medyo hindi rin ganun katapang ang lasa ng sibuyas, lalo kapag naluto eh, di ba? Bulat-latin natin yan. Ay! Ay! Mukhang lang ka, sir. Oo. Kuha tayo na, ayan, nalaglag. Yasibu, the perfect bite. Matamis. Naluto na. Naluto siya. Pero pucha, pakiramdam ko walang translation sa manok to. Hindi Oo. nalipat eh. Parang hindi nalipat. Sige, tingnan natin. Teka lang Uy, grabe yun. Bumitaw. Bumitaw. Wala, ganun talaga. Pag bumitaw, wala tayong magagawa, di ba? Tama. Yung kapag maagang bumitaw, orakin mo. Iyon na sinasa. Yun. Yan na sinasa. Tira mo kung gano'n yung tulo, di ba? Ito yung tulong hindi nakakatakot. The perfect bite, pare. Hop! Ayun na. Huwag mo itataob. Huwag mo itataob. Ay, sir! Bakit maliit lang? Yung lasa niya kasi, sa totoo lang, halos kalasa lang din ng spring onion. Wala silang masyadong kakaibang lasang matindi. Manok lang din talaga siya. Pero ang kagandahan dito, the beauty in this, the silver lining is makakain mo yung sibuyas. So ito, sibuyas. Manok. Ano? Masarap. Ha? Masarap na sa akin. Kasi, parang meron siyang katambal na gulay. Sabi mo, masarap siya kung sa masarap, pero kailangan mong kainin yung sibuyas. Ba't hindi na lang, kung gagawin nyo to, gusto nyo yung accompaniment na sibuyas, o bakit hindi na lang sa ilalim ng manok? Lasa ng sibuyas ay hindi mapupunta sa manok. Yung lasa ng manok ay mapupunta sa sibuyas. Ganon, pwede siya. Napaka-universal ng statement na kapag may butas, pasakan mo. Tama yan. Lahat ng major culinary culture sa mundo, ang pusit pinapasakan din. Kasi yun ang instinct ng tao, nakakita ng butas, papasukan yan. Ano ang pinakamasarap yan? Yung mga nakatikim. Ano ang pinakamasarap? Ikaw muna. Para sa akin mas more on yung garlic. Garlic. Ikaw, Midi. Garlic. Ikaw, Syong. Garlic. Sampalok. Ikaw. Sampalok din. Ikaw, George. Garlic. Garlic. Okay. Ikaw. Garlic tsaka sampalok ako eh. Medyo pantayan eh. Medyo pantayan. Pero, sa eating experience, mas natuwa ako dun sa may sibuyas. Hindi pumasok yung lasa ng sibuyas. Pero ang sarap kasi nung roasted na sibuyas. Oo, pwede siya on the side. So, ganito. Pwede nyo gawin ganito. Sampalok, dikdikin nyo, lagyan nyo ng bawang, tapos sibuyas nandun sa baba. Para yung katas bumabagsak doon sa sibuyas. Hindi, ayoko niyan. Peki yung wangwang natin. Gusto ko yung totoong wangwang. Alam ko yung tunog na yan. Yan na ang comment of the day. Sino ba yung comment na yan? Galing to sa Langka episode. Siya ay si Yurical Tino 1667. Sino kaya yung 1665? I have been a big fan of your cooking po and madalas kong niluluto ang mga dishes mo na may mga unusual or hindi gaanong utilized na ingredients. Sana po more of contents like this. Suggestion ko po is discover nyo po ang labong, puso ng saging, palaka, and other ingredients as unusual pero delicacies. Siya sa ibang lugar dito sa Pinas, more power to your team po. Okay. Yun lang. Sabi niya, labong, puso ng saging, Palaka. palaka. Yung palaka nakapagluto na tayo niyan sa Tanay. Oo. Tapos sa puso ng sa labong, actually, mahilig ako sa labong. And sa totoo lang, taon-taon lumalabas sa amin yung idea na magluto ng labong kasi doon ang galing ang salita ng Malabon. Dati kasi ang Malabon ay malabong kasi maraming labong dito. Di ko alam kung gaano katotoo yung kwento nila ng mga matatanda yun tulad ni Alvin, di ba? Hindi ko rin kasi talaga alam kung paano i-utilize ang labong sa totoo lang. Kasi gigisahan lang yan, lalagyan mo lang ng karne, okay na, minsan may konti saluyot, bawang, sibuyas, ganyan. Yun na, so hindi ko pa alam. Sa puso ng saging naman, pwede rin natin gawin yan kasi isa sa natikman kong pinakamatinding puso ng saging dish ay sa House of Lechon sa Cebu. Meron sila dong parang kilawin na puso ng saging na malamig, kung tama yung pagkakalala ko, at napakasarap niya.
Ngayon, gusto ko talaga mag-explore ng mga ganyan, pero medyo mahirap din talaga kasi tayo mga Pilipino, ginigisahan na lang natin yung mga bagay na yan di ba? So, yun lang mga inaanak, sana na-enjoy nyo to kahit mabilis na lang yung episode natin. And ang idea ko lang naman dito is i-open sa inyo yung thinking na pwede kayo magpasak ng kung ano-ano sa loob ng manok. On top of my head, pwede nating gawin dyan, no? Sun-dried tomatoes na binabad sa tubig na merong nor-sinigang mix. Kasi kapag sun-dried tomatoes, sinalang mo lang, dehydrated din, masusunog lang yun. Kamatis naman masyado matubig, baka hindi mag-flavor. Pamamagay mo siya ng konti, papasok mo dyan, yun, kakatas talaga yung lasa doon. Dahil sun-dried na siya, medyo mas concentrated na yung lasa, mas kakapit siya sa manok, tapos baka mamaya, lumambot yun, haluin mo, parang meron ka ng apretada sauce. Parang ganon. Alam mo, ngayon ko lang naisip, baka nga mas masarap pa ang kamyas kaysa sa sampalok. Kasi malambot yun eh. Lalambot yun. Kakatas talaga yun. Kakatas talaga yun. Pwede mong durugin yun. But one. Wise. Oo. Not two, but one, di ba? Ngayon, kung kayo, meron kayo naiisip na pwede ipasok sa loob ng manok, comment nyo lang sa baba. Pero alam mo, dapat nyo iniisip? Ano? Dapat mag-check out ako ng Ninong Rai merch. Para meron tayong dalawang design dito. Meron tayong Paul Medina na Poker Baboy. Meron tayo ditong Mecha 2, di ba? Na parehas available. At meron pa tayong Dragon Ball. Kasi ang daming naghahanap yan, di ba? At dahil nandun ka na rin lang sa shop, huwag mong kakalimutan mag-check out ng Perfume Treats. Kahit para ka si Ian na antindi ng baktol, mabubura yan. Mabubura yan. Ano bakit? Hindi po totoo yun. Ang dami nagme-message sa akin sa story mo na nakaraan. May baktol daw ba ako? O sige, amin ako. Amin ako. Walang baktol si Ian. Ano? Pero meron kang, papunta ka na sa anghit. Meron kaming solusyon sa mabahong paa. Ang tawag namin dyan, palakol. Baka gusto mo sabihin. Ito, sir. Ito. Oo. Tanggalin na lang yan. Ingat kayo sa mga peking Ninong Rai merch. Meron, ang dami. Ang daming peking Ninong Rai merch. Nag-ads ka sa akin minsan. Oo, tapos ano yan, message namin isa-isa, pinapadala namin ng, basta, kinakausap namin, may mga pinapadala kami mga sulat-sulat dyan. Kasi hindi dapat ngayon. So, para lang malaman nyo na totoo, yung bibili yung merch, available lang yan sa Perfume Treats na shop pare. Nandyan yung link sa description, i-click nyo lang. Yun lang mga inaanak. I love you all. Ang sarap pala pag walang poknat sa paligid, no? Parang ang ali-aliwalas, walang mata ng bagyo, walang low pressure area. No?